Battle Through the Heavens. By Heavenly Silkworm Potato. Kabanata 1441. Han Clan Daosheng. Ang isang maitim na braso ay pinalawak mula sa spatial crack. Ang brasong ito ay labis na nanlambot at tila isang patong ng itim na balat ay nakabalot sa ilang mga buto. Ang tuyong balat na iyon ay malabo na nagpahayag ng ilang kakaibang linya na naglalabas ng itim na aura. Ang hitsura ng brasong ito ay tila naging dahilan ng pagdilim ng kalangitan. Isang kakaibang puwersa ng pagsipsip ang kumalat mula sa kamay ng braso na tila kaya nitong sipsipin ang kaluluwa ng isang tao dito. Naging seryoso ang ekspresyon ni Xiaoyan sa sandaling lumitaw ang itim na braso na ito. Isang pag-iisip ang pumasok sa kanyang puso at ang itim na plato na napapalibutan ng singsing ng apoy, na lumulutang sa di kalayuan, ay biglang naglabas ng swoosh na tunog habang ito ay sumugod. Nanliit ito na kasing laki ng palad na dumidikit sa kanyang kamao bago niya ito marahas na itinaas paarap. Bang! Ang itim na plato na napapalibutan ng singsing ng apoy ay malakas na bumangga sa maitim na kamay. Isang makapal na itim na ilaw ang agad na bumaril at pumulupot sa braso. Sizzle! Sizzle! Medyo maingat ang may-ari ng nangungunot na braso nang lumabas ang itim na sinag na ito. Ang mga itim na linya sa balat ng braso ay nagmamadaling gumalaw. Nagmistula silang nagising na makamandag na ahas bago sila nagmadaling lumabas upang harapin ang itim na sinag. Pagkatapos nito, ang dalawa sa kanila ay walang awa na nagbanggaan at tahimik na naglipol sa isa't isa. Klang! Matapos ang dalawang pag-atake ay lipulin ang isa't isa, ang itim na braso ay biglang inabot at pilit na ibinalik ang itim na plato na iyon. Pagkatapos ay hinawakan nito si Guyu. Mabilis na lumawak ang spatial crack at isang puwersa ng pagsipsip ang lumakas mula rito. Mabilis nitong sinipsip si Guyu. Gusto mong umalis. Bahagyang nanlamig ang mga mata ni Xiaoyan matapos makita si Guyu na hinayla palayo. Bagamat hindi niya maintindihan kung bakit tumangging magpakita ang Hall of Souls na ito na Daosheng, hindi niya nais na payagan ang taong ito na matagumpay na iligtas si Guyu, kaya humakbang pasulong si Xiaoyan at idiniin ang kanyang daliri sa katawan ni Guyu na parang kidlat na bilis. Ang balat ni Guyu ay tuluyang nagkawatak-watek. Ang malakas na Daoqi na tumatakip sa ibabaw ng kanyang katawan ay hindi nagawang hadlangan ang matalas na mainit na hangin ito. Isang malungkot na tili ang pinakawalan ni Guyu matapos gumawa si Xiaoyan ng dalawang madugong butas sa kanyang katawan. Namumula ang mukha niya. Manatili ka rito. Malamig na tumawa si Xiaoyan habang humihiyaw si Guyu. Itinaas niya ang kanyang daliri patungo sa noo ni Guyu na parang kidlat. Kung sinaktan niya si Guyu, ang nakakatakot na puwersang iyon ay bubuga kay Guyu na parang pakwan na nabasag sa lupa. Ikaw ng mga nakababatang henerasyon ay talagang samobra. Ang isang matandang sigaw mula sa maitim na spatial crack habang tinangka ni Xiaoyan ang mga pamatay na suntok na ito. Humigpit ang hawak ng itim na braso sa balikat ni Guyu at mabilis siyang hinayla sa siwang. Kasabay nito, ang misteryosong Daosheng na iyon ay nag-extend ng isang itim na daliri na marahas na nabangga sa daliri ni Xiaoyan. Bang bang bang! Isang nakakatakot na bagyo ang bumagsak mula sa punto ng pakikipag-ugnay habang nagsasalpukan ang dalawang daliri. Ang bakanteng espasyo sa loob ng 1,000 talampakan ay inalog hanggang sa ito ay gumuho. Bam bam! Napaatras si Xiaoyan ng ilang hakbang pagkatapos magsalubong ang dalawang daliri. Nanlamig ang kanyang mga mata habang tinitignan ang maitim na kamay. Pagkaraan ng ilang sandali, ang itim na kamay na iyon ay naging purple-red, malamang bilang resulta ng Heavenly Flame. Bata, hindi ka dapat masiyahan. Nagkamali ang aking Han Clan sa pagpayag na maging ganito kalakas, ngunit huwag mong isipin na ang aking Han Clan ay natatakot sa iyo dahil lamang sa nakarating ka sa Daosheng class. Kung nais mong iligtas ang iyong ama na si Xiaozan, dapat kang pumunta sa Han Realm. Ang matandang ito ay naghihintay sa iyo. Ang itim na hangin ay nananatili sa paligid ng itim na kamay habang mabilis itong umatras sa spatial crack, kasabay nito, isang madilim na matanda na boses ang ipinadala sa mundo ng bituin. Magtiwala ka, pupunta ako sa Han Realm maya-maya. Tiningnan ni Xiaoyan ang maitim na spatial crack at malamig na tumawa. Hindi siya walang ingat na naningil sa lamat.
Walang nag-alinlangan kung gaano kalakas ang angkan ng Han. Maaaring naabot niya ang klase ng Daosheng, ngunit hindi ito nangangahulugan na maaari siyang kumilos ng walang takot. Noon, ang kanyang ninuno na si Xiao Zuan ay isang pick na Daosheng, ngunit natalo pa rin siya ng isang grupo mula sa Hall of Souls. Hindi gaanong kailangang sabihin tungkol kay Xiaoyan, na nasa 1-star Daosheng. Siyempre, maaaring natatakot siya sa kanyang puso, ngunit hindi siya kikilos ng mas mahina kaysa sa kabilang partido. Hindi niya nawala ang verbal engagement na ito. Gaano kayabang? Kung may isang bagay na hindi pumipigil sa akin, ang matandang sarili na ito ay lumitaw at papatayin ka ngayon upang maiwasan ang anumang gulo sa hinaharap. Ang taong nasa espasyo ay halatang galit na galit dahil sa malamig na pagtawa ni Xiaoyan. Huminto siya sa pagsasalita nang may tumalon na itim na hangin mula sa spatial crack line. Pagkatapos nito, ang crack line ay mabilis na lumiit sa harap ng maraming mga mata ng mga tao. Tuluyan na itong nawala. Xiaoyan, anuman ang iyong pakikibaka, sa huli ay magiging bilanggo ka ng aking angkan ng Han. Iyan ang kapalaran ng iyong ninuno. Hindi ka makakatakas. Isang malabong boses ang dumaan sa nakasarang espasyo at dahan-dahang ipinadala sa mga tainga ni Xiaoyan nang mawala ang spatial crack. Malamig at walang pakialam ang ekspresyon ni Xiaoyan habang nakatitig sa lugar kung saan nawala ang spatial crack. Kumikislap ang kanyang mga mata. Ang mga eksperto ng Han Clan ay talagang kakaiba at hindi mahuhulaan. Kanina pa niya ikinandado ang espasyo ng Star Realm. Sa hindi inaasahan, natagos pa rin ito ng angkan ng Han na Daosheng, na nauwi sa pagliligtas kay Guyu. Ang taong iyon kanina ay malamang na isang pag-iral sa tuktok ng 1-star Daosheng class. Siguro kung siya ang tinatawag na First Chanzen. Pinag-isipan ni Xiaoyan ang pag-iisip. Sa sandaling ito, siya ay nasa unang antas lamang ng isang 1-star na si Daosheng. Mas mahina pa rin siya kung ikukumpara sa taong iyon kanina, ngunit sa tulong ng lakas ng kanyang Heavenly Flame, hindi matatakot si Xiaoyan sa kanya kahit na sila ay mag-aaway. Ngayong nakalusot na ako sa klase ng Daosheng, hindi ako papansinin ng Han Clan tulad ng ginawa nila sa nakaraan. Kung talagang gusto nilang gumawa ng ilang trick, magpapadala sila ng isang tunay na eksperto. Naningkit ang mga mata ni Xiaoyan. Medyo naging maingat din ang puso niya. Nahulaan niya na ang isang tunay na matinding labanan ay sasabog sa susunod na makaharap niya ang mga tao mula sa angkan ng Han. Ho! Marahang bamantong hininga si Xiaoyan sa kanyang puso. Lumingon siya at tumingin sa mga disipulo at elder ng Falling Star Pavilion. Sa sandaling ito, lahat sila ay nayanig sa nakakatakot na labanan mula kanina hanggang sa punto ng pagiging ganap na tahimik. Lahat ng elder ay babalik sa iyong mga tungkulin. Linisin ang kalat na ito. Ang mga may pinsala ay dapat na mabilis na gumaling. Ang lahat ng mga disipulo ay dapat na ipagpatuloy ang iyong mga aktibidad gaya ng dati. Tiningnan ni Xiaoyan ang buong Star Realm mula sa itaas. Ang kanyang mahinang boses ay lumitaw sa pandinig ng lahat. Naiintindihan. Ang lahat ay nagmamadali at magalang na sumigaw pagkatapos marinig ang mga utos na ito. Pagkatapos ng labanang ito, ang reputasyon ni Xiaoyan sa loob ng Falling Star Pavilion ay walang alinlangan na umabot sa pinakamataas. Ang lakas ng isang tunay na Daosheng ay sapat na upang ang lahat ng naruroon ay kusang loob na magpasakop. Lumipat si Xiaoyan matapos makita ang naghihiwalay na trapiko ng tao. Muli siyang nagpakita sa plaza. Sa sandaling ito, ang mga ekspresyon ni Yao Lao, Kailin, at ng iba pa ay mas maganda, malamang dahil sa mga medicinal pill. Guro, Kailin, okay ka lang ba? Mabilis na humakbang si Xiaoyan at nagtanong. Hahaha. Ayos lang ako. Gwinageway ni Yao Lao ang kanyang kamay. Ang kanyang mga mata ay nasisiyahan habang nilalampasan nila si Xiaoyan. Isang ngiti na hindi may tatago sa kanyang mukha. Sa wakas ay nalampasan mo na ang iyong guro. Mahinang bamantong hininga si Yao Lao sa emosyonal na paraan. Noong una niyang nakilala si Xiaoyan ay basura lamang ng isang nahihiya na angkan. Sa paglipas ng mga taon, ang kabataang iyon mula noon ay umasa sa isang nakagigimbal na tiyaga upang dahan-dahang makarating sa puntong ito. Tanging ang kabataan lamang ang nakakaalam sa pressure at pait na naranasan niya sa daan.
Lumilipad ang oras at ang malambot na agila na iyon ay sa wakas ay pumailang lang sa langit. Sa sandaling ito, sa wakas ay narating na ni Xiaoyan ang tuktok ng kontinenteng ito ng Daoqi. Isang higanti at isang alchemist guro. Ang mga nagawa ng kabataang ito, na inilarawan bilang basura noon, ay magiging sanhi ng pagkaputla ng pinakaperpektong henyo. Ang taong nakialam kanina ay dapat ay isang Hall of Souls daw Sheng, tama ba? Inangat ni Yao Lao ang kanyang ulo at nagtanong. Tama, napakalakas niya, ngunit tila nag-aalala siya tungkol sa isang bagay at hindi nang ahas na magpakita. Tumanggaw si Xiaoyan at sumagot sa medyo hindi tiyak na boses. Si Yao Lao ay puno ng pagdududa. Kung ang Han Clan na Dao Sheng ay sumalakay ng mas maaga, si Xiaoyan ay nauwi sa isang mapait na laban, ngunit ang nakakagulat ay ang Dao Sheng ay nagmatigas lamang na nagligtas kay Guyu. Tumanggi siyang ihayag ang kanyang sarili anuman ang ginawa ni Xiaoyan sa kanya. Malamang na ang taong iyon ay pinigilan ng isang bagay. Nasabi lamang ito ni Yao Lao pagkatapos itong pag-isipan. Bahagyang tumanggo si Xiaoyan, ngunit hindi siya nanatili sa paksang ito. Marahan niyang sinabi. Bumalik muna tayo sa bulwagan. Pagkatapos nito, pakisabi sa akin kung ano ang nangyari sa 2 taon na ito. Oo. Tumanggo si Yao Lao. Tumayo siya na ay nalalayan ni Xiaoyan ang braso niya. Pagkatapos nito, ang grupo ay mabilis na nagtungo sa pangunahing bulwagan ng Falling Star Pavilion. Si Yao Lao, Xiaoyan, at ang iba pa ay nakaupo sa paligid ng malaking bulwagan. Pagkatapos nito, tahimik na nakinig si Xiaoyan sa Little Fairy Doctor at ang iba ay naglalarawan kung ano ang nangyari sa loob ng 2 taon na ito. Profound River Alliance. Isang lamig ang bumalot sa mukha ni Xiaoyan matapos niyang marinig na ang Profound River Alliance ay nabuo ng Profound Sky Sect at ilang iba pang paksayon. Ngayon, ang matandang demonyong si Tianming ay pinatay ng iyong mga kamay. Bukod dito, maraming eksperto mula sa Profound River Alliance ang namatay dito, kaya hindi sila magiging banta sa hinaharap, ngunit tayo ay magpapakitang masyadong mahina kung hindi tayo maghihiganti. Kaya, ako mismo ang manggaguna sa ating mga tao upang sirain sila kapag ang gulo sa Star Realm ay nalinis na. Wala sa mga paksayon na sumali sa Profound River Alliance ang papakawalan. Isang malamig na kislap ang sumilay sa mga mata ni Yao Lao. Kung hindi lumabas si Xiaoyan sa kanyang pag-urong sa oras, ang Falling Star Pavilion ay nawasak na ng Profound River Alliance. Bahagyang tumanggo si Xiaoyan. Marahang kumatok ang daliri niya sa mesa. Pagkaraan ng ilang sandali, dahan-dahan niyang sinabi. Ang Profound River Alliance ay isa ng hindi gaanong banta. Gayunpaman, sa lakas ng ating Falling Star Pavilion, hindi pa rin natin kayang labanan ang Hall of Souls. Mukhang kailangan nating kumuha ng pahiwatig mula sa Profound Sky Sect at magtatag ng isang tunay na malaking alyansa. Battle Through the Heavens. Kabanata 1442. Ang lihim ng bawat sekta. Alyansa. Nagulat si Yao Lao at ang iba pa nang marinig ang salitang ito. Agad nilang pinag-isipan ang ideya. Kalimutan ang tungkol sa angkan ng Han. Ang lakas lang ng Hall of Souls ay mas malakas kaysa sa Falling Star Pavilion natin. Ang Falling Star Pavilion natin ay ganap na magkasalungat sa kanila. Imposibleng makipag-away sa kanila. Tumanggo si Xiaoyan habang mahinang nagpapaliwanag. Sa lakas lamang ng ating Falling Star Pavilion, malaki ang posibilidad na matalo tayo pagdating ng panahon. Kaya, kailangan nating maghanap ng mga kakampi kung nais nating labanan ang Hall of Souls. Malamang na hindi ito magiging madali. Masyadong makapangyarihan ang Hall of Souls. Sino pa ba maliban sa atin ang sasalungat sa kanila? Nagtaas ng kilay si Kailin at nagtanong. Ito ay tiyak na dahil ang Hall of Souls ay masyadong makapangyarihan kaya tayo ay may pagkakataon. Ngumiti si Xiaoyan at sumagot. Ang mga taong iyon ay gumawa ng maraming bagay na ikinagalit ng iba upang mangolekta ng mga kaluluwa. Ang isang halimbawa ay ang Peel Tower. Kinamumuhian nila ang Hall of Souls hanggang sa kanilang mga buto. Kung hindi sila natatakot sa lakas ng Hall of Souls, nagtipon na sila ng mga tao upang labanan ito. Gustong-gusto ng Hall of Souls na mang-alap ng makapangyarihang mga kaluluwa. Ang mga may makapangyarihang kaluluwa ay halos mga alchemist.
Isang hindi kilalang bilang ng mga alchemist ang inatake ng Hall of Souls sa mga taong ito. Alam ng Piltover ang mga pag-ataking ito, ngunit kailangan lang nilang tiisin ang mga ito. Ang lakas ng Hall of Souls ay talagang napakalakas. Gayunpaman, ang tatlong higanteng ulo ng Piltover ay ang pinakamataas lamang na Dow Zone, tama ba? Ang ganitong uri ng lakas ay hindi nagbibigay ng malaking banta sa Hall of Soul. Ang Little Fairy Doctor ay nagsalita ng may pag-aalinlangan. Ito lamang ang panlabas na lakas ng Piltover. Kung mayroon lamang itong maliit na lakas, paano magiging banal na lugar ang Piltover sa mga puso ng maraming alchemist? Paano ito makakatayo ng pantay sa Hall of Souls? Biglang umiling si Yao Lao at dahan-daang nagtanong. Natural na ipinagmalaki niya ang malalim na pag-unawa sa Piltover. Bukod dito, habang si Xiaoyan ay gumugol ng 2 taon sa kanyang pag-urong, ang matandang iyon, si Zuan Kongzi, sa wakas ay sumulong sa klase ng Bansheng. Bagamat siya ay isang inisyal na antas ng Bansheng, ang kanyang lakas ay tumaas. Si Elder Zuan Kongzi ay sumulong na sa klase ng Bansheng. Medyo nagulat si Xiaoyan nang marinig ang balitang ito. Saglit siyang nag-isip bago biglang nagtanong. Mukhang narinig kong binanggit ni Elder Zuan Kongzi na ang 3 dakilang ulo ng Piltover ay nakipagpalitan ng suntok sa pinuno ng Hall of Souls. Kung noong nakaraan ay hindi naiintindihan ni Xiaoyan ang Hall of Souls, maaaring naniwala siya sa mga salitang ito. Ngayon, pinagdudahan niya ang pahayag na ito. Ang second Chanzen pa lang ng Hall of Souls ay nakaabot na sa lakas ng isang mataas na antas na Bansheng. Ang misteryoso at hindi matukoy na pinuno ng Hall of Souls ay malamang na mas malakas pa kaysa kay Guyu. Paano haharapin ni Zuan Kongzi at ng 2 pang matatanda ang ganitong uri ng lakas? Hahaha. Totoo iyon, ngunit hindi nila nilabanan ang tunay na katawan ng pinuno ng Hall of Souls. Sa halip, bahagi lamang ng kanyang kaluluwa ang nagtataglay ng isang eksperto sa Hall of Souls. Kahit na siya ay nagtataglay ng katawan ng isang eksperto, ang 3 taong iyon ay natalo ng malupit. Huwag mong banggitin ang bagay na ito sa kanilang 3. Kung hindi, mapahiya sila. Hindi sinasadyang tumawa si Yao Lao habang nagsasalita. Tiningnan ni Yao Lao ang munting diwata na doktor at ang natitira pagkatapos ng kanyang pagtawa. Sabi niya, ang isang ordinaryong tao lang ang nakakaalam tungkol sa Piltover. Hindi malalaman ng ordinaryong tao ang tungkol sa small Piltover sa loob ng Piltover. Maliit na Piltover. Nang marinig ang mga salitang ito, ang grupo ng Little Fairy Doctor at si Xiaoyan ay natigilan. Ito ang unang pagkakataon na narinig nila ang tungkol sa tinatawag na small Piltover. Walang masyadong tao na makapasok sa small Piltover na ito. Baka halos hindi matugunan ng matandang Xiaoyan ang mga kinakailangan. Tumawa si Yao Lao. Ito ay dahil ang unang kinakailangan para makapasok sa small Piltover ay ang makapagpino ng isang tier 8 na medicinal pill na maaaring magpatawag ng 7 kulay na pill lightning. Kasabay nito, ang espiritu ng isang tao ay tiyak na nakarating sa soul state. 7-colored pill lightning, soul state spirit. Ang mga kinakailangang ito ay talagang malupit. Tumanggo si Xiaoyan. Bago siya pumasok sa klase ng Daosheng, medyo mahirap para sa kanya na pinuhin ang isang 7 kulay na pill lightning tier 8 na medicinal pill. Kaya, ang kanyang lumang pagkatao ay maaaring hindi magkaroon ng kwalifikasyon upang makapasok sa small Piltover. Ang mga tao sa loob ng small Piltover ay ang tunay na core ng Piltover. Ang kanilang pag-iral ang dahilan kung bakit ang Hall of Souls ay hindi kailanman gumawa ng anumang bagay na masama sa Piltover. Ang mga demonyong iyon ay pawang mga matandang tao. Kahit ako ay kailangang yumuko at batiin ang ilan sa kanila kapag nakilala ko sila. Bahagyang natawa si Yao Lao. Dagdag pa rito, ang dati kong pagkatao ay minsang nanatili sa loob ng small Piltover, ngunit hindi ako sanay sa atmosphere, kaya umalis rin ako. Ang small Piltover ay walang masyadong mahigpit na panuntunan. Madaling umalis ngunit mahirap pumasok. Tahimik na hindi nakaimik si Xiaoyan. Ang Piltover na ito ay talagang hindi kasing simple nang lumitaw sa ibabaw. Ang isang paksayon na maaaring may rank sa tabi ng Hall of Souls ay talagang pambihira. Ang alyansa na iyong iminungkahi ay talagang magagawa.
Ang relasyon sa pagitan ng Peel Tower at Hall of Souls ay higit na masama kaysa sa iyong inaakala. Ang mga tao sa Small Peel Tower ay talagang ayaw sa Hall of Souls. Oh, bahagyang natuwa si Xiaoyan nang marinig ito. Nang umakyat ang Small Peel Tower noon, ang pinuno ng tore ay minsang tumanggap ng isang disipulo. Ang disipulong ito ay tumagal lamang ng maikling 40 taon upang malampasan ang marami sa mga matatanda na maraming beses na naranasan, ngunit ang isang kasunod na aksidente ay nauwi sa paglantad sa kanyang pagkakakilanlan. Walang sino man ang umasa na siya ay ipinadala ng Hall of Souls. Pagkatapos ng insidente ay nalantad ang kanilang relasyon sa kanyang guro. Sa wakas, ang ulo ng tore ay pinatay ng lubos na walang pusong taong ito sa tulong ng ilang eksperto mula sa angkan ng Han. Mahinang bamantong hininga si Yao Lao habang nakikiramay. Mapait na tumawa si Xiaoyan nang marinig ang kwentong ito. Ang tower head na iyon ay nakaranas ng isang bagay na mas miserable kaysa kay Yao Lao. Dahil sa bagay na ito, ang Peel Tower ay nasangkot sa isang malaking digmaan sa Hall of Souls noon, ngunit wala silang ibang pagpipilian kundi sugpuin ang puot na ito dahil sa kakilakilabot na mga pagkalugi na kanilang naranasan. Ang puot na ito ay hindi nabawasan sa paglipas ng panahon. Sa halip, ito ay lumago lamang. Mahinahong nagpatuloy si Yao Lao. Kaya, posibleng makipag-alyansa sa kanila para labanan ang Hall of Souls. Tumanggo si Xiaoyan. Puno ng saya ang kanyang mga mata. Kung nakuha niya ang Peel Tower upang bumuo ng isang alyansa sa kanyang paksayon, tataas ang kanilang lakas. Makakapit sila sa mga super faction sa kontinente. Kahit na gusto ng Hall of Souls na umatake sa hinaharap, kailangan muna nilang maingat na timbangin ang kanilang mga pagpipilian. Hindi ka dapat makaramdam ng kasiyahan ng ganoon kaga. Maaaring ayaw talaga ng Small Peel Tower sa Hall of Souls, ngunit napakahirap makuha ang mga matitigas na matandang iyon na sumang-ayon sa isang alyansa. Hindi sinasadyang binuhusan ni Yao Lao ng malamig na tubig ang masayang mukha ni Xiaoyan. Susubukan namin ito hindi alintana kung ito ay gagana o hindi. Napangiti si Xiaoyan. Tiyak na gagawa siya ng isang pagtatangka gaano man kababa ang pagkakataong magtagumpay. Ang Falling Star Pavilion lamang ay talagang hindi katugma sa Hall of Souls. Oo. Kapag naayos na ang mga usapin sa Falling Star Pavilion, personal kitang sasamahan sa Peel Tower. Hinimas ni Yao Lao ang kanyang balbas. Napaisip siya saglit bago tumanggo. Ngumiti si Xiaoyan at hinihilig ang kanyang ulo. Ipinagmamalaki ni Yao Lao ang isang mas malalim na relasyon sa mga mula sa Peel Tower. Magiging mas madali kung si Yao Lao ay nagpahayag ng kanyang sarili. Maliban sa Peel Tower, maaari din tayong magtali sa Flower Sect at Burning Flame Valley. Nagtataglay sila ng napakahusay na reputasyon sa Central Plains. Kung kukunin natin silang sumali sa alyansa, maraming sekta na sinaktan ng Hall of Souls ang sasali rin. Ang kombinasyon ng mga lakas na ito ay magiging medyo nakakatakot. Inihayag ni Kailin ang kanyang iniisip. Naranasan niya ang pagbuo ng Yan Alliance noon. Malinaw niyang naunawaan ang malakas na ay dudulot ng isang alyansa. May 2 dakilang elder na hindi nagpakita ng kanilang mga mukha sa loob ng maraming taon sa loob ng Flower Sect. Ang 2 sa kanila ay nagtataglay ng lakas ng isang bansheng. Kahit na ang mga ordinaryong alagad ng Flower Sect ay hindi alam ang kanilang pag-iral. Bahagyang tumawa si Yao Lao. May utang na loob sa akin ang 2 matandang iyon. Dagdag pa sa relasyon ninyo ni Yun, hindi dapat maging mahirap na kunin ang Flower Sect na sumali sa alyansa. Oh, labis na nagulat si Xiaoyan nang marinig niya na may 2 eksperto sa klase ng bansheng na nakatago sa loob ng Flower Sect. Hindi niya naramdaman ang kanilang pag-iral noong pumunta siya sa Flower Sect noon. Hahaha. Paanong hindi makakabuo ng pundasyon pagkatapos na umiral sa Central Plains sa mahabang panahon? Isang halimbawa ay ang matandang demonyong si Tianming mula sa Profound Sky Sect. Ngumiti si Yao Lao. Siya ay napakatanda na at may napakaraming kaibigan noon. Kaya naman, malinaw na alam niya ang mga lumang demonyong nakatago sa iba't ibang sekta. Ang Burning Flame Valley ay hindi rin kasing simple tulad ng nakikita.
Kailangan mo lamang tandaan na ang nagtatag ng Burning Flame Valley ay dating isang makapangyarihang buhay na hindi mas mahina kaysa sa iyong ninuno na si Xiao Zuan. Sa pagkakaalam ko, ang Burning Flame Valley ay mayroon ding ninuno. Ang taong ito ay nagtataglay din ng mataas na antas ng lakas ng Bansheng. Hindi ako sigurado kung ang ninuno na iyon ay naging isang Daosheng pa. Noon, siya ay isang kilalang pag-iral. Kumaibat ang sulok ng bibig ni Xiaoyan. Sa sandaling ito, sa wakas ay naunawaan niya na minamaliit niya ang mga paksayon na ito, na umiral sa Central Plains sa loob ng maraming taon. Paano sila magiging simple kung naabot nila ang yugtong ito? Medyo kakaiba ang taong iyon mula sa Burning Flame Valley. Hindi siya nasangkot sa mga makamundong bagay sa loob ng maraming taon. Hindi imposibleng gumamit ng ilang mga trick para mapasali siya sa alyansa. Ngumiti si Yao Lao at sinabing, minsan ang matandang iyon ay nagkaroon ng matinding pinsala na nagresulta sa isang sumunod na pangyayari, na umiiral hanggang ngayon. Kung kaya nating lutisin ang lahat ng problema niya sa Flame, hindi magiging mahirap ang pagsali sa Flame. Dahan-daang tumango si Xiaoyan pagkatapos marinig ito. May kung anong excitement ang bumungad sa kanyang mga mata. Ang mga paksayon na maaari nilang bumuo ng isang alyansa ay ipinagmamalaki ang isang lakas na higit pa sa kanyang inaasahan. Kung magagawa nilang bumuo ng isang malaking alyansa sa kanilang lahat, ang alyansang ito ay walang alinlangan na magiging isang super faction sa loob ng Central Plains. Ang usapin ng alyansa ay dapat makumplito bago lumitaw ang Purifying Demon Lotus Flame. Namilog ang mga mata ni Xiaoyan. Ang Hall of Souls ay tiyak na makikisangkot sa usaping may kinalaman sa isang misteryosong apoy tulad ng Purifying Demon Lotus Flame. Kung ang Falling Star Pavilion ay nagtataglay nga ng totoong kapital, paano nila lalabanan ang Hall of Souls? Ang pag-asa lamang kay Xiaoyan ay hindi sapat. Ang isang mabangis na tigre ay hindi maaaring talunin ang isang grupo ng mga lobo. Ginamit ng ninuno ni Xiaoyan na si Xiao Zuan ang kanyang personal na karanasan para ituro kay Xiaoyan ang bisa ng pahayag na iyon. Kaya naman, kailangan niyang ayusin ang usapin ng alyansa sa lalong madaling panahon. Battle Through the Heavens. Kabanata 1443. Pagpatay ng isa pa bilang pagpigil. Ang labanan sa Star Realm ay natapos sa isang napakalaking paraan habang si Xiaoyan ay umalis sa kanyang pag-urong. Tataas ang reputasyon ni Xiaoyan at ng Falling Star Pavilion sa Central Plains dahil sa malaking labanang ito. Nakalaban niya ang tatlong dakilang Bansheng gamit ang sarili niyang lakas na nagresulta sa dalawang pagkamatay at isang pinsala. Nakuha pa niya ang isang elite na Daosheng mula sa angkan ng Han upang personal na makialam upang matulungan ang huling elite na Bansheng na tumakas. Ang balita ng labanang ito ay naging sanhi ng pagbabago ng mga ekspresyon ng lahat ng nakarinig tungkol dito. Sa mata ng maraming tao, ang isang elite na Bansheng ay isang maalamat na pag-iral, ngunit dalawa sa mga ekspertong ito, na tila hindi mahawakan ng isang ordinaryong tao, ay pinatay ni Xiaoyan. Ang iba ay hindi sinasadyang nabigla sa mga resultang ito. Pagkatapos ng insidenteng ito, walang ibang paksayon sa Central Plains ang madaling mamaliitin ang tumataas na paksayon na ito. Kung ikukumpara sa pagtaas ng Falling Star Pavilion, ang Profound River Alliance ay nasa isang hindi mapapantayang kalagayan. Ang tanging elite na Bansheng sa Profound Sky Sect ay pinatay ni Xiaoyan. Ang malaking grupo ng mga eksperto na sumunod sa elite na Bansheng sa Star Realm ay nauwi rin sa pagkamatay. Alam ng lahat na ang Profound River Alliance ay haharap sa mahihirap na panahon sa hinaharap. Sa kanilang lakas, wala na silang kakayahan na makipaglaban sa Falling Star Pavilion, lalo na matapos mawala ang isang peak expert tulad ng matandang demonyong si Tianming. Sa ilalim ng gulat na ito, maraming mga sekta na sumali sa Profound River Alliance ang nagsimulang mag-alala buong araw. Ang ilan ay nagmamadaling umalis sa Profound River Alliance sa pagtatangkang gumuhit ng malinaw na linya sa pagitan nila. Ang mga withdrawal na ito ay nagdagdag ng insulto sa pinsala sa Profound River Alliance. Ang pagkawasak nito ay sandali lamang. Habang nagkakagulo ang Central Plains dahil sa malaking labanan sa Star Realm, medyo tahimik ang Falling Star Pavilion. Nilinis nila ang kalat sa Star Realm sa mga unang araw.
Ang malakihang pag-atake na ito ng Profound River Alliance ay naging dahilan upang ang Falling Star Pavilion ay magdusa ng malaking pagkalugi, ngunit ang mga pagkalugi na ito ay tila hindi gaanong mahalaga kung ikukumpara sa kabilang partido. Ang katahimikang ito ay tumagal ng 3 araw bago opisyal na nagsimula ang paghihiganti ng Falling Star Pavilion. Ang paghihiganti ng Falling Star Pavilion ay pinangunahan ng Daosheng Xiaoyan at ng Bansheng Yaolao. Ang Profound River Alliance ay dumanas ng isang kompleto at miserableng pagkatalo. Nabigo pa nga silang bumuo ng mabisang depensa bago nasakop ng Falling Star Pavilion ang punong tanggapan ng Profound River Alliance, na siya ring punong tanggapan ng Profound Sky Sect. Matapos ang pinuno ng Profound Sky Sect ay random na pinatay sa pamamagitan ng isang sampal mula kay Xiaoyan, naunawaan ng lahat na ang Profound Sky Sect na ito, na dating may mabangis na reputasyon sa Central Plains, ay natapos na. Hindi man lang tumagal ng 1 araw ang Profound River Alliance bago magsimulang maghiwa-hiwalay sa gulat ang lahat sa loob ng alyansa. Ang mga maliliit na sekta na iyon, na ginamit ang pangalan ng Profound Sky Alliance para magsagawa ng mga scam, ay agad na nagbago ng kanilang mga paninindigan. Hindi lang sila nagbigay ng tulong nang makita nila ang mga miyembro ng Profound River Alliance, todo-todo silang ginawa upang talunin sila kapag sila ay nahulog. Lumilitaw na parang sinusubukan nilang ipakita kung gaano nila kinasusuklaman ang Profound River Alliance. Ang Falling Star Pavilion ay walang pakialam sa mga bakod na ito. Matapos kunin ang punong tanggapan ng Profound River Alliance, nagsimulang maghiwalay ang malaking contingent at salakayin ang mas malalakas na paksayon sa loob ng Profound River Alliance, tulad ng Ice River Valley at Wind Lightning Pavilion. Ang dalawang paksayon na ito ay nag-ambag sa pag-atake sa Falling Star Pavilion. Ang mga taong ito ay parang mga ngipin at kuko ng Profound Sky Sect. Natural na hindi sila pinakawalan. Sa pagkakataong ito, inalis ni na Xiaoyan at Yaolao ang mga sektang ito bilang isang hadlang. Sa Wind Lightning Pavilion, si Xiaoyan ay nanatiling suspendido sa kalangitan. Napatingin siya sa napakagulong bundok na napapalibutan ng dagat ng apoy. Isang walang pakialam na ekspresyon ang nasa kanyang mga mata. Pinamunuan niya ang isang hukbo mula sa Falling Star Pavilion dito. Sa daan, natanggal niya ang ilang mga kuko at ngipin ng Profound River Alliance. Hindi siya nagpakita ng anumang awa sa sandaling ito. Malinaw niyang batid na ang Falling Star Pavilion ay magiging maraming beses na mas miserable dahil sa mga pamamaraan ng Profound Sky Sect at Hall of Souls kung hindi siya umalis sa kanyang pag-urong sa oras. Hindi ngayon ang panahon para magpakita ng awa. Ang mahihina ay pagkain para sa malalakas sa Central Plains. Isang malakas na lakas lamang ang nagpapahintulot sa isa na mabuhay. Xiaoyan, ang Wind Lightning Pavilion ko ay may magandang relasyon sa Heaven Demon Phoenix Tribe. Siguradong hindi ka pababayaan ng Heaven Demon Phoenix Tribe dahil sa pangahas na sirain ang Wind Lightning Pavilion ko. Isang elite na Daozun mula sa Falling Star Pavilion ang dumurog kay Lei Zunzi hanggang sa siya ay lumipad pabalik at nagluwa ng isang subo ng sariwang dugo. Madilim ang mga mata ni Lei Zunzi habang nakatitig kay Xiaoyan. Ang Heaven Demon Phoenix Tribe. Aayusin ko ang sama ng loob ko sa kanila sa hinaharap. Pinagmasdan ni Xiaoyan si Lei Zunzi sa paraang walang pakialam. Noong una siyang dumating sa Wind Lightning Mountain Range, Lei si Zunzi ay tila hindi maabot sa kanyang mga mata. Ang taong iyon ay isang piling Daozun na kayang pumatay kay Xiaoyan sa pamamagitan ng pagkayam ng kanyang kamay. Gayunpaman, ang mga posisyon ng parehong partido ay lumipat. Ang aking Falling Star Pavilion ay may 28 eksperto na namatay sa iyong mga kamay. Noong pinatay mo sila noon, dapat naiintindihan mo na darating ang araw na ito. Ibinaba ni Xiaoyan ang kanyang ulo. Dahan-dahan niyang inabot ang kanyang kamay at itinutok kay Lei Zunzi. Nagulat ang mukha ni Lei Zunzi nang makitang itinaas ni Xiaoyan ang kanyang braso. Inactivate niya ang 3,000 lightning movement sa limitasyon nito at maraming after images ang lumitaw sa kalangitan. 3,000 lightning movement, Bahagyang natawa si Xiaoyan nang makita niya ang maraming after images. Marahang nakakuyom ang kanyang kamay. Bang! Kaagad namang gumuho ang mismong espasyo pagkatapos nakuyom ang kamay niya.
Isang after image sa di kalayuan ang biglang huminto nang lumabas ang makapal na dugo. Si Lei Zunzi ay hindi man lang naglabas ng kaawa-awang tili habang siya ay naging patay na karne. Dahan-daang binawi ni Xiaoyan ang kanyang kamay. Hindi man lang niya sinulyapan ang kumpol ng malabong laman. Sa isang pagpunas ng kanyang mga mata, isang Falling Star Pavilion Elder ang mabilis na nagmadaling lumapit. Gumamit siya ng magalang na boses para sabihin, Junior Pavilion Chief, nakakuha kami ng ilang impormasyon tungkol sa Han Clan gaya ng itinuro mo. Sa hindi malamang dahilan, sila ay pinigilan ng Wind Lightning Pavilion sa paglipas ng mga taon. Sa kasalukuyan, ang lakas ng kanilang clan ay lumiit na ng 70%. Maaari lamang silang ituring na pangalawang tier clan sa Chanbei. Bahagyang nagulat si Xiaoyan nang marinig ito. Agad siyang natahimik nang sumili ang paghingi ng tawad sa kanyang mga mata. Mayroon siyang magandang ideya kung bakit ang angkan ng Han ay napigilan ng Wind Lightning Pavilion. Malamang dahil naging malapit sila sa kanya noon. Naging abala siya sa pagsasanay nitong mga taon at nakalimutan niya ang problemang dinala niya sa kanila. Nagpadala ka na ba ng ilang tao? Marahang bamantong hininga si Xiaoyan. Hindi siya isang taong walang utang na loob. Kung hindi siya nailigtas ni Hanzu noong siya ay unang dumating sa Central Plains, maaaring siya ay namatay sa disyerto. Bagamat tinulungan niya ang angkan ng Han na durugan ang kahangahangang angkan ng Hong sa loob ng lungsod ng Chanbei, ang angkan ng Han ay napigilan ng Wind Lightning Pavilion hanggang sa bumagsak ito mula sa isang pangkat ng pinakamataas na antas patungo sa kasalukuyang tiwangwang na estado. Nakapunta na si Elder Gan na 3-man team. Magalang na tumugon ang Elder na iyon mula sa Falling Star Pavilion. Bahagyang tumanggo si Xiaoyan. Nakatingin ang kanyang mga mata sa hilagang kalangitan. Nakalagay ang dalawang kamay niya sa likod niya habang tahimik siya. Sa Chanbei, sa angkan ng Han. Bang! Natigilan ang mga mata ng lahat ng Han Clan habang nakatingin sa tatlong matandang lalaki na biglang sumulpot. Ang kanilang mga aura ay napakalakas na sila ay nakakatakot. Isang random wave ng mangas lang ang kailangan para magpadala ng ilang eksperto palabas ng courtyard na may dugong umaagos mula sa kanilang mga bibig. Ang ilang mga eksperto ay dumating sa angkan ng Han upang humanap ng gulo. Nakahiga sila sa lupa na hindi alam ang kapalaran. Ako si Han Chi, ang pinuno ng angkan ng Han. Maaari ko bang malaman ang dahilan ng pagbisita ng mga elder na ito? Isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may puting buhok ay maingat na humakbang at magalang na nagtanong. Dalawang matangkad at magagandang babae ang nakatayo sa magkabilang gilid ng lalaki. Ang babae sa kaliwa ay may mahabang pilak na buhok. Ang kanyang magandang katawan ay lumitaw ng husto habang siya ay nagbibigay ng malamig na vibe. Ang ginang sa kaliwa ay tila medyo mas bata. Ang kanyang magandang hitsura ay nagpakita ng kanyang hindi pangkaraniwang kilos. Ang dalawang babaeng ito ay natural na sina Han Yu at Han Zu mula sa angkan ng Han. Sila ang mga unang kakilala na natagpuan ni Xiaoyan pagkarating sa Central Plains. Hahaha. Ang clan head Han ay hindi kailangang maging magalang. Kaming tatlo ay mula sa Falling Star Pavilion. Sa pagkakataong ito, kami ay dumating sa utos ng Junior Pavilion Chief. Maaari ko bang malaman kung ang clan head na si Han ay interesado sa pagpapalawak ng Han Clan sa pamamagitan ng pagiging susunod na Wind Lightning Pavilion sa hilagang rehiyon na ito? Nakangiting tanong ng isang maputi ang buhok. Falling Star Pavilion. Natigilan ang lahat mula sa angkan ng Han. Siya iyon. Ungol ni Hanzu. Nanginginig ang kanyang magandang figure habang nakatayo siya sa likod ng Han Chi. Si Xiaoyan. Si Han Yu sa tabi ay nagmamadali ring nakabawi at mahinang nagpaliwanag. Ang pangalang ito ay masyadong kilala sa buong Central Plains. Hindi naiiral ang Wind Lightning Pavilion sa hilagang rehiyong ito sa hinaharap. Kung interesado ang angkan ng Han, maaari mo itong palitan. Gagawin naming tatlo ang lahat para tumulong. Tumawa ang Falling Star Pavilion Elder. Sandali na nagulat si Han Chi nang marinig ang mga salitang ito. Nanginginig ang kanyang katawan nang mapuno ng ligaw na saya ang kanyang mukha. Ang Falling Star Pavilion ay tumataas sa loob ng Central Plains. Kung ang kanilang Han Clan ay makakaakyat sa malaking punong ito, hindi na sila mag-abala tungkol sa lumang Wind Lightning Pavilion,
lalo na ang iba pang mga clans. Hahaha. Clan Headhan, pakitiyak na personal na binanggit ito ng Junior Pavilion Chief. Walang pagkakamali. Tumawa ang elder na iyon matapos makitang lumaki ang excitement ni Hanchi. Hindi ba siya dumating? Kinagat ni Hanzo ang kanyang ibabang pulang labi gamit ang likod ng kanyang mga ngipin. Nakatingin ang maningning niyang mga mata sa matanda habang mahinang nagtanong. Ang elder na iyon mula sa Falling Star Pavilion ay nag-alinlangan sandali matapos marinig ang kanyang tanong. Umiling siya. Sa pamamagitan ng kanyang paningin, natural niyang masasabi na ang dalaga ay nagtataglay ng ilang damdamin para sa Junior Pavilion Chief, ngunit hindi niya alam kung ang mga damdaming ito ay isang panig o kapwa. Kaya naman, hindi siya naglakas loob na maliitin siya. Mabilis siyang kumuha ng 2 bote ng jade mula sa kanyang storage ring at ibinigay ito kina Hanzo at Hanyu bago sinabing. Inutusan ako ng Junior Pavilion Chief na ibigay ito sa inyo mga babae. Hiniling din sa akin ng Junior Pavilion Chief na pasalamatan si Miss Hanzo sa pagliligtas sa kanya noon. Nanlalabo ang orihinal na maningning na mga mata ni Hanzo habang nakatitig sa bote ng jade. Tahimik siyang tumango at kinuha ang bote ng jade. Nang hindi nagsasalita, tumalikod siya at umalis. Napabuntong hininga na lang si Hanyu sa gilid matapos makitang umalis siya. Sinundan niya si Hanzo palabas ng silid bago niyakap ang kanyang malambot at pinong bewang. Alam niya na ang nakababatang kapatid niyang ito ay may nararamdaman para kay Xiaoyan, ngunit masyadong nakakasilaw si Xiaoyan. Bahagyang ibinaba ni Hanyu ang kanyang ulo at tiningnan ang mapupulang labi ni Hanzo. Nakikita niya ang pagmamatigas sa mukha ni Hanzo. Ang matigas ang ulo na babaeng ito ay ayaw sumuko kahit sa yugtong ito. Mahina lang na napabuntong hininga si Hanyu. Ang ganoong klase ng lalaki ay hindi kayang pasunurin ng mga babaeng tulad nila. Battle Through the Heavens. Kabanata 1444. Paghahanap ng mga kakampi. Nagpatuloy ang paghihiganti ng Falling Star Pavilion sa loob ng 10 araw. Sa loob ng 10 araw na ito, hindi bababa sa 20 sekta ang nalipol ng hukbo ng Falling Star Pavilion. Ang mga paksayon na ito, na hindi masyadong malakas, ay hindi makaganti sa Falling Star Pavilion, na nagtataglay ng mataas na antas na Bansheng, isang 1-star na Daosheng, at maraming nangungunang eksperto. Ang pagsabog ng Falling Star Pavilion ay marahas na yumanig sa maraming paksayon. Noong nakaraan, ang Falling Star Pavilion ay napanatili ang sarili sa isang sulok at tahimik na umunlad. Hindi ito nagpakita ng anumang napakalaking kapangyarihan, na naging dahilan upang hindi seryosohin ng ilang paksayon ang tumataas na paksayon na ito. Gayunpaman, ang paghihiganti ng Falling Star Pavilion ay nagbigay daan sa lahat na maunawaan na hindi ito masunurin. Sa halip, ito ay isang mabangis na tigre na kakagaitan kung magagalit. Pagkalipas ng 10 araw, nagsimulang umatras ang malaking hukbo ng Falling Star Pavilion. Kung tutuusin, hindi nila nais na patayin ang lahat. Ang mga kinakailangang pagkamatay ay magbibigay daan sa Falling Star Pavilion na makapagtatag ng isang kahangahangang lakas, ngunit ang mga pagkamatay ay hindi maaaring maging mapangahas. Nakontrol ni Xiaoyan at Yao Lao ang resulta. Ang Hall of Souls ay medyo tahimik habang ang Falling Star Pavilion ay nakikibahagi sa isang ligaw na paghihiganti. Hindi sila nagpadala ng sinumang eksperto upang magbigay ng tulong sa Profound River Alliance, ngunit ang grupo ni Xiaoyan ay hindi nagpapahinga. Ang Hall of Souls ay palaging misteryoso. Tiyak na nag-iipon ito ng lakas sa pamamagitan ng hindi pakikipaglaban sa pagkakataong ito. Kapag ang oras ay hinog na, ito ay magbibigay sa Falling Star Pavilion ng isang tunay na nakamamatay na suntok. Natural na hindi maliitin ng grupo ni Xiaoyan ang potensyal na panganib na ito. Kahit na si Xiaoyan ay naging isang tunay na Daosheng, kailangan niyang manatiling lubhang maingat habang nahaharap sa nakakatakot na paksayon tulad ng Hall of Souls at ang Han Clan. Kung talagang nais nilang labanan ang Hall of Souls, kung gayon ang usapin ng alyansa ay ang Falling Star Pavilions na pangunahing prioridad. Kaya naman, 2 liham ang inihatid ng 2 eksperto sa Falling Star Pavilion sa Flower Sect at Burning Flame Valley habang unti-unting umatras ang hukbo. Bagamat ang 2 paksayon na ito ay hindi nakakatakot gaya ng Peel Tower,
Sila pa rin ang nangungunang paksayon sa loob ng Central Plains, ang pagtali sa kanila ay magpapatibay sa alyansa. Hindi na kailangang magmadali upang mag-imbita ng mas maliliit na sekta. Kapag ang tatlong malalaking paksayon ay sumang-ayon sa alyansa, ang lahat ng mas maliliit na sekta na ito ay natural na dadagsa. Hanggat itinaas nila ng kaunti ang bar, isang super alliance na maihahambing sa Hall of Souls ang isisilang sa mga kamay ni Xiaoyan. Dahan-daang nakahinga ng maluwag si Xiaoyan habang pinagmamasdan ang mga figurine na mabilis na naglalaho sa langit. Nakalagay ang dalawang kamay niya sa likod niya. Ang tanging magagawa nila ay tahimik na maghintay sa pagbabalik ng mga alok. Kung hindi nila makumbinsi ang Flower Sect o ang Burning Flame Valley, ang kanilang alyansa ay haharap sa isang kabiguan. Isang malabong halimuyak ng bulaklak na nananatili sa loob ng isang malaking bulwagan sa Flower Sect. Maaaring maluwang ang malaking bulwagan na ito, ngunit mukhang walang laman. Ilang figure lang ang nakaupo sa hall. Si Yunyun ay naruroon sa mga taong ito, ngunit hindi siya nakaupo sa upuan ng pinuno sa kabila ng pagiging pinuno ng sekta ng Flower Sect. Sa halip, mayroong dalawang figure na kasalukuyang nakaupo sa pwesto ng pinuno. Ang dalawang figure ay nakasuot ng maputlang dilaw na damit. Hindi sila mukhang matanda dahil medyo makinis ang kanilang balat. Nagkaroon sila ng kakaibang alindog dahil sa malabong kulubot sa gilid ng kanilang mga mata. Sa ibaba ng dalawang taong ito ay nakaupo ang iba't ibang elder ng Flower Sect. Gayunpaman, ang mga taong ito ay nagpahayag ng kanilang paggalang nang tumingin sila sa dalawang babaeng maputla dilaw na damit, na mukhang mas bata kaysa sa marami sa mga elder. First Elder, ano sa palagay mo ang alok na ito? Sandaling nagpatuloy ang katahimikan sa loob ng malaking bulwagan bago itinaas ng isang ginang sa upuan ng pinuno ang magkabilang mata para tingnan ang isang matandang babae sa ibaba. Ang kanyang boses ay mahina habang siya ay nagtatanong at isang balumbon ang nakapatong sa kanyang harapan. Ang scroll ay nagpakita ng natatanging insignia ng Falling Star Pavilion. Nag-alinlangan ang unang elder nang marinig ang tanong ng babaeng ito. Magalang niyang sinabi, Grand Elder, ang kasalukuyang Falling Star Pavilion ay ibang-iba kaysa sa dati. Kahit na ang ating Flower Sect ay hindi maikukumpara sa kanila sa mga tuntunin ng lakas. Kahit na sila ay lumago, mayroon pa ring agwat sa pagitan nila at ng Hall of Souls. Ang pagsalungat sa Hall of Souls ay mapanganib. Tumanggo ang babaeng nakadilaw na damit nang marinig ang buod na ito. Malakas na komento niya. Hindi ko akalain na si Yao Chen ay hindi papatay at naabot pa niya ang mataas na antas ng Bansheng na klase. Ang disipulo niyang iyon ay mas nakakatakot. Nalampasan niya si Yao Chen at naabot niya ang klase ng Daosheng na nauna sa kanya. Ang ganoong lakas ay talagang mas malakas kaysa sa ating Flower Sect. Kung tungkol sa Hall of Souls na iyon, silang dalawa ay talagang nakipag-away sa nakaraan. Sila ay talagang nakipag-away sa nakaraan. Grand Elder, ang alyansa ay maaaring medyo delikado, ngunit ito ay makikinabang sa ating Flower Sect. Ang pag-unlad ng Flower Sect ay tumigil sa loob ng maraming taon. Madalas tayong sinusupil ng Profound Sky Sect sa mga taong ito. Kung tayo ay tunay na makakabuo ng isang alyansa, ang reputasyon ng ating Flower Sect ay walang alinlangan na lalago muli. Natahimik sandali si Yunyun bago siya mahinang nagsalita. Ano man ang mangyari, kailangan niyang tumayo sa tabi ni Xiaoyan para tulungan itong magsalita. Ang Profound Sky Sect ay talagang isang maligalig na langaw sa bahay. Noon, kami ng nakatatandang kapatid na babae ay mga intermediate na Bansheng lamang. Kahit na magkahawak kamay kami, mabubunot lang kami sa matandang demonyong iyon na si Tianming. Kapag matagumpay na naabot ng kapatid na babae ang mataas na antas na Bansheng, orihinal na binalak naming hanapin ang matandang demonyong iyon na lalaban. Sino ang mag-aasam na siya ay mamamatay ng dilaw na si Zycloth, sinong mag-aasam na siya ay papatayin ni Xiaoyan. Ngumiti ang nakadilaw na babae. Lumipat ang kanyang mga mata kay Yunyun at isang hindi kilalang pakiramdam ang nasa gilid ng kanyang bibig. Yunyun, may usap-usapan na kayo ni Xiaoyan ay may relasyon. Hindi ka panipaniwala kung mapupuntahan mo ang gayong tao sa gilid ng Flower Sect natin. Walang magawang umiling si Yunyun matapos marinig ang mga salitang ito. Ang dakilang elder na ito ay maaaring mukhang napakatanda na,
ngunit tila gusto niya talagang manunokso sa iba. Ang bagay na ito ay dapat na magpasya ng nakatatandang kapatid na babae. Ngumiti ang babaeng nakadilaw na damit. Iniunat niya ang kanyang tamad na baywang at hindi nagpahayag ng opinyon. Inihagis niya ang bola sa ginang na simula pa lang ay hindi na siya umimik. Nagtama ang mga mata ng lahat sa medyo malamig na babae. Tahimik na humigpit ang mga kamay ni Yunyon. Bagamat siya ang pinuno ng flower sect, kailangan pa rin niyang makakuha ng sagot mula sa dalawang Grand Elder na ito pagdating sa napakalaking desisyon. Alam niya ang kasalukuyang sitwasyon ng Falling Star Pavilion, kaya ginagawa niya ang lahat para makuha ang flower sect na talagang tumayo sa tabi ng Falling Star Pavilion. Nagsalubong ang kilay ng mukhang malamig na babae ng maraming pares ng mga mata ang bumungad sa akin. Isang mahinahon at simpleng pangungusap ang lumabas sa kanyang bibig. Sumali sa alyansa, labanan ang Hall of Souls. Ho! Nakahinga ng maluwag si Yunyon at nakaramdam ng matinding pasanin mula sa kanyang puso matapos marinig ang maikling pangungusap na ito. Ang natitirang elder ay nag-alinlangan sandali bago tumango. Alam kong pipiliin mo ito. Noon, naglakas loob ka pang makipagtalo sa guro dahil sa matandang iyon, ngunit dapat mo ring malaman na ang matandang lalaki ay walang pakialam sa mga ganoong bagay. Mapait na tumawa ang babaeng nakadilaw na iyon. Kinaway-kaway niya ang kanyang kamay nang hindi sumagot ang malamig na babae. Sinabi niya, dahil nakapagdesisyon na si Big Sister, ibigay ang sagot sa Falling Star Pavilion. Naiintindihan. Magalang na tumugon ang lahat ng elder nang marinig ang utos na ito. Sa Burning Flame Valley. Alyansa. Harapin ang Hall of Souls. Maaaring hindi talaga kasuklam-suklam ang mga tao o multo na mga nilalang, ngunit sino ang takutol sa kanila nang walang dahilan? Hindi. Hilingin sa kanila na umalis. Sa loob ng isang tahimik na kagubatan ng kawayan sa kailaliman ng Burning Flame Valley, isang matandang lalaki na may maapoy na pulang buhok ang inihagis ang scroll sa kanyang kamay papunta sa stone table. Nagsalita siya ng may pagkainip. Si Tang Xin at Tang Woer sa harap ng stone table ay walang magawang nagpakawala ng mapait na tawa dahil sa reaksyon ng matandang ito. Ang matandang lalaki na ito ay nabuhay ng maraming taon, ngunit ang kanyang init ng ulo ay mainit pa rin. Ubo, ubo. Ang matandang iyon ay nagpakawala ng ilang matinding ubo matapos mailabas ang kanyang init ng ulo. Nag-init ang mukha niya. Si Tang Woer ay nagmamadaling humakbang pasulong at marahang tinapik ang kanyang likod. Si Woer pa rin ang pinakamaganda. Ang mukha ng matandang iyon na may pulang buhok ay medyo gumanda pagkatapos tapikin ni Tang Woer. Sinulyapan niya ang scroll sa mesa at biglang sinabi. Ang Xiaoyan ay isang one-star daw Sheng. Hindi pa siya masyadong matanda, tama ba? Kung ang kanyang hitsura ay possible, hilingin sa kanya na pakasalan si Tang Woer at ang matandang ito ay sisang-ayon sa alyansa. Bang! Tinatapik ni Tang Woer ang likod ng mapula ang buhok, ngunit nang marinig niya ang mga salitang ito, ang kanyang mukha ay naging matingkad pula habang ang kanyang kamay ay marahas na hamampes sa likod ng matanda. Siya ay sumigaw sa nahihiyang galit. Matanda, dapat kang mag-alala na walang magpapaalis sa iyo kapag namatay ka kung patuloy kang magbubuga ng kalokohan. Ubo, Woer, huwag kang bastos. Umubo si Tang Xin habang nakapout. Ang pagkakaroon ng ganoong tagumpay sa ganoong edad ay nagpapahiwatig kung gaano kahusay ang Xiaoyan na ito, at nagawa pa niyang tipunin kayong dalawa sa kanyang panig. Malinaw, ang taong ito ay nag-iwan sa inyong dalawa ng magandang impresyon. Hindi madaling bigyang kasiyahan ang inyong dalawa. Tumawa ang pulang buhok na matanda na may kakaibang ekspresyon. Inilibot ni Woer ang kanyang mga mata at tinatamad na abalahin ang matandang ito. Lumingon siya at umupo sa isang sulok. Ancestor, sinabi nila na lulutasin nila ang nakatagong problema sa iyong katawan kung papayag ka sa alyansa. Walang magawang umiling si Tang Xin at idinagdag pa ang alok. Oh, nagtaas ng kilay ang mapula ang buhok na matanda nang marinig ang taksong ito. Tamad siyang umupo sa upuang bato at random na pumitas ng prutas sa mesa. Marahas siyang kumagat at nagtanong. Paano kung hindi ako pumayag? Hindi ka pumayag, ha? Sinabi ni Xiaoyan na tutulungan ka pa rin niyang alisin ang mga nakatagong problema sa iyong katawan.
Ngumiti si Tangzin habang sumagot. Creak. Naninigas ang bibig ng mapula ang buhok ng kumagat sa prutas. Pagkatapos nito, itinabi niya ito sa isang walang ekspresyon na mukha. Natahimik siya saglit bago nagsalita sa mahinang boses. Hindi masama ang batang ito. Kung wala ang huling bahaging ito, walang pagkakataon na pumayag ako sa alyansang ito. Ancestor, ibig mong sabihin. Tumawa si Tangzin. Sumali sa alyansa. Umupo ang mapula ang buhok mula sa upuang bato. Bigla niyang inunat ang tamad niyang bewang. Isang nakakatakot na aura ang dahan-dahang kumalat mula sa kanyang katawan, umalangaw-ngaw sa buong lupain. Maraming taon na ang nakalipas mula nang ipakita ko ang aking sarili. Iniisip ko kung naaalala pa ba ng kontinenteng ito ang pangalan ko, Ancestor Hanyon. Battle Through the Heavens. Kabanata 1445. Patungo muli sa Peel Tower. Pumayag na ba ang Flower Sect at Burning Flame Valley sa alyansa? Nakinig si Xiaoyan sa isang ulat mula sa dalawang elder na nasa harapan niya sa loob ng main hall ng Falling Star Pavilion. Bigla siyang tumayo. Bakas sa mukha niya ang saya. Hahaha. Ang Flower Sect at ang Burning Flame Valley ay parehong nagbigay sa amin ng malinaw na tugon. Hinihintay nila ang Junior Pavilion Chief na magpasya kung kailan ipahayag ang balitang ito. Napangiti ang isang Falling Star Pavilion elder habang sumagot. Nakahinga ng maluwag sina Xiaoyan, Kailin, at ang iba pa matapos marinig ang mga salitang ito. Ang mga bagay ay palaging mahirap sa simula. Sa magandang simulang ito, magiging mas madaling harapin ang mga susunod na usapin. Ang Flower Sect at ang Burning Flame Valley ay nagtataglay ng isang malakas na reputasyon sa loob ng Central Plains. Ang kanilang pakikilahok ay walang alinlangan na magtataas ng reputasyon ng alyansa, na higit sa reputasyon ng Profound River Alliance noong ito ay nabuo noon. Ang maayos na pag-unlad ng alyansang ito ay medyo lumampas sa aking inaasahan. Hinimas ni Yao Lao ang kanyang balbas at tumawa. Pagkatapos ng lahat, ang Hall of Souls ay hindi isang ordinaryong paksayon. Ang pagsalungat sa kanila ay mangangailangan ng maraming lakas ng loob. Kung ganoon, kailan tayo magkikita ng dalawang sekta para pag-usapan ang mga detalye ng alyansa? Tanong ni Kailin. Hindi na kailangang magmadali. Bagamat ang Flower Sect at ang Burning Flame Valley ay sumangayon na sumali, hindi pa rin ito sapat. Kung gusto nating labanan ang Hall of Souls, tiyak na kailangan nating itali ang Peel Tower. Kung hindi, ito ay medyo mahirap. Dahan-daang umiling si Yao Lao habang ipinapaliwanag niya ang sitwasyon. Bahagyang tumanggaw si Xiaoyan. Ang saya sa kanyang puso ay unti-unting nabawasan. Naunawaan din niya na ang pinakamahalaga sa tatlong malalaking paksayon ay ang Peel Tower. Ang paksayon na ito ay nagtataglay ng kakayahang magpatawag ng mga eksperto sa buong Central Plains. Kung sila ay sumali, ang reputasyon ng alyansa ay tataas sa isang hindi kapanipaniwalang mataas. Sa oras na iyon, hindi sila magiging mababa sa Hall of Souls kahit na ito ay dumating sa isang head-on clash. Gayunpaman, alam ni Xiaoyan na hindi madaling makuha ang Peel Tower na sumali sa alyansa. Ang Peel Tower ay palaging nagpapanatili ng neutral na tindig. Ito ay hindi kailanman sumali sa anumang kampo mula nang ito ay itinatag. Kahit na ang mga taong ito ay kinasusuklaman ang Hall of Souls hanggang sa kanilang mga buto, ang pagkakataon ng tagumpay sa pagkumbinsi sa kanila na sumali sa alyansa ay hindi masyadong mataas. Magpapadala ba tayo ng sulat bilang pagsisiyasat? Iminungkahi ng Little Fairy Doctor. Umiling si Yao Lao. Sabi niya, hindi ito dapat gawin ng walang ingat. Kung nais nating kumbansihin silang sumali sa alyansa, malamang na kailangan kong personal na bisitahin ang Peel Tower kasama si Xiaoyan. Ang resulta ng pagpapadala sa iba ay tiyak na magtatapos din. Oo, tumanggaw si Xiaoyan. Ang Peel Tower ay hindi katulad ng Flower Sect at ng Burning Flame Valley. Kailangan nilang magtungo ng personal kung nais nilang bumuo ng alyansang ito. Kaya ganyan yan. Ganoon din. Ako na ang bahala sa Falling Star Pavilion. Ang mga usapin sa panahong ito ay halos naayos na. Malamang nawala ng gulo. Kailan kayo aalis? Tumanggaw si Kailin at sinuportahan ang diskarteng ito.
Ang huling desisyon ng Peel Tower ay isang kritikal na bahagi ng alyansang ito. Kailangan nilang tretuhin ito ng may matinding pag-iingat. Hindi maaaring ipagpaliban ang bagay na ito. Aalis tayo ngayon. Nagpalitan ng tingin si Xiaoyan kay Yao Lao at sabay na sumagot ang dalawa. Ang usaping ito ay kailangang lutusin sa lalong madaling panahon. Sa ginawang desisyon, hindi na nagpatagal sina Xiaoyan at Yao Lao. Naghanda silang dalawa bago nagmadaling pumunta sa Peel Region. Dahil kakastabilize pa lang ng Falling Star Pavilion, silang dalawa na lang ang natira sa biyaheng ito. Si Kailin, ang Little Fairy Doctor, at ang iba ay nanatili sa likod upang bantayan ang Falling Star Pavilion. Sina Xiaoyan at Yao Lao ay maaaring ituring na mga elite na si Dao Sheng. Ang kanilang bilis ay natural na hindi isang bagay na maaaring ihambing ng isang ordinaryong eksperto. Nilaybot nila ang kalawakan at naglakbay patungo sa kanilang destinasyon. Sa ilalim ng nakakatakot na bilis na ito, narating nila ang Holy Peel City sa Peel Region sa kalahating araw. Medyo emosyonal si Xiaoyan nang makarating siya sa labas ng Holy Peel City. Ang lugar na ito ay kung saan siya ay tunay na sumikat sa Central Plains. Sa panahon ng Peel Gathering, umasa siya sa kanyang sarili na ibalik ang takbo at talunin ang eksperto mula sa Hall of Souls, na pinipigilan ang champion spot ng Peel Gathering na mapunta sa mga kamay ng isang tao mula sa Hall of Souls. Sa ganitong paraan, may utang ang Peel Tower kay Xiaoyan. Pagkatapos ng lahat, kung ang pwesto ng kampyon ay kinuha ng Hall of Souls, ang reputasyon ng Peel Tower ay nagdusa ng isang malaking dagok. Hindi huminto sina Xiaoyan at Yao Lao dahil sa mataong kalye pagkatapos pumasok sa Holy Peel City. Sa halip, pumasok sila sa Peel Tower. Nakaupo sina Xiaoyan at Yao Lao sa isang malaking bulwagan sa pinakamataas na antas ng Peel Tower. Mabilis na umatras ang isang elder ng Peel Tower at ipinaalam sa tatlong dakilang pinuno ang kanilang pagdating. Ang tatlong taong ito ay tila nagkaroon ng magandang balita tungkol sa kanila ngayon. Itinaas ni Yao Lao ang tasa sa tabi niya, humigop, at tumawa. Kapwa sila ni Xiaoyan ay pagod pagkatapos maglakbay dito, ngunit sa kabutihang palad silang dalawa ay pambihira. Kaya naman, natiis nila ang pagod na ito. Napangiti si Xiaoyan. Alam niyang medyo maganda ang relasyon ni Yao Lao sa tatlong ulo, kaya hindi siya nagkomento. Sandaling nagpatuloy ang katahimikan sa malaking bulwagan bago ito nabasag ng ingay ng nagmamadaling yabag. Itinulak ang pintong mahigpit na nakasara at mabilis na sumunod ang isang malakas na tawa. Ha. Napakabihirang bisita. Old Yao, hindi inaasahan na muli kitang makikita. Nabuksan na ang pintong mahigpit na nakasara. Isang puting damit na si Zuan Kongzi ang tumawa at mabilis na pumasok. Mabilis na sinundan siya ni Tian Lazy at Zuan Yu. Parehong may kasabikan ang kanilang mga mata habang nakatingin kay Yao Lao sa malaking bulwagan, na may hawak na tasa ng tsaa. Matagal na simula noong huli tayong nagkita. Kamusta ka na? Inilapag ni Yao Lao ang kanyang tasa ng tsaa. Tiningnan niya ang tatlo at ngiting bati. Mabilis na naglakad si Zuan Kongzi at ang dalawa sa likuran niya sa malaking bulwagan. Dumating sila sa harap ni Yao Lao at tiningnan ang pamilyar niyang mukha. Ilang sandali pa, mahinang bamantong hininga si Zuan Kongzi. Tinapik niya ang balikat ni Yao Lao habang sinasabi niya. Hindi inaasahan na makikita pa rin kita habang nabubuhay pa tayo. Lalong lumapad ang ngiti sa mukha ni Yao Lao matapos makita ang kilos nila. Tinapik niya ang balikat ni Zuan Kongzi bago damapo ang mga mata niya kay Zuan Yi sa gilid. Tumawa siya. Maraming taon na ang nakalipas mula nang magkita tayo, ngunit ang ganda mo pa rin gaya ng dati. Hindi ka nagmumukhang kagaya naming mga matatanda. Bahagyang namula ang mukha ni Zuan Yi nang marinig ang papuri na ito at napuno ng kaunting kahalumigmigan ang kanyang mga mata. Ang kanyang malabatang pag-uugali ay naging dahilan para hindi makapagsalita si Xiaoyan. Tila ang higanteng pinuno ng Peel Tower na ito ay talagang may nararamdaman para kay Yao Lao. Kahit na siya ay nahulaan ito sa isang sulyap. Nagtawanan silang apat at nagkwentuhan sandali pagkatapos nilang magkita. Hindi napigilan ni Xiaoyan. Wala siyang magawa kundi tumayo sa gilid at samahan sila. Ha. Old Yao, tinanggap mo talaga ang isang mabuting disipulo.
Bata pa siya ngunit nakarating na siya sa klase ng Daosheng. Bukod dito, pinahahalagahan din niya ang mga relasyon. Kung may aksidenteng mangyari sa iyo noon, gusto talaga ng matandang ito na agawin siya. Sa wakas ay nakita ng iilan sa kanila si Xiaoyan sa tabi pagkatapos ng ilang sandali na nagchat. Agad namang tumawa si Zuan Kongzi. Elder Zuan Kongzi, mangyaring huwag kulitin ang batang ito. Hindi sinasadya at mapait na tumawa si Xiaoyan bago sumagot. Hihihi. Hindi ako karapat-dapat sa katagang elder ngayon. Ang mga mas malakas ay ang mga Panginoon. Hindi alintana kung ito ay sa mga tuntunin ng pagsasanay sa Dao Chi o mga kasanayan sa alchemist, malamang na hindi ko kayang ikumpara sa iyo. Nakangiti si Zuan Kongzi habang tumugon. Sa kabutihang palad ay naka-advance lang siya sa Bansheng class noong 1 taon, ngunit malabo niyang naramdaman na parang nakaharap siya sa walang katapusang dagat sa harap ni Xiaoyan. Hindi niya makita ang limitasyon ni Xiaoyan. Sige, hindi ka bibisita ng walang dahilan. Old Yao, ang pagbisita mo sa aking Peel Tower ay tiyak na may kinalaman sa ilang malalaking bagay, tama ba? Tumawa si Zuan Kongzi. Iniba niya ang usapan habang nilinggan niya si Yao Lao. Oo, nawala ang ngiti sa mukha ni Yao Lao matapos marinig na pag-uusapan nila ang mahahalagang bagay. Saglit siyang nag-isip bago ipaliwanag ng detalyado ang usapin ng alyansa. Alyansa. Ang bagay na ito ay medyo magulo. Para bang hindi mo alam kung gaano kitigas ang ulo ng mga matatandang iyon. Napakunot ang noo ng grupo ni Zuan Kongzi. Sumagot si Zuan Kongzi matapos marinig na ipinaliwanag ni Yao Lao ang sitwasyon. Alam kong mahirap ito, ngunit kailangan kong subukan ito. Masyadong makapangyarihan ang Hall of Souls. Walang sino man sa ating partido ang makakalaban sa kanila ng mag-isa. Kung hindi tayo bubuo ng alyansa, wala ni isa sa atin ang makakatakas sa mga kuko ng Hall of Souls. Nahuli na ako ng Hall of Souls noon. Kaya, at malamang na may mga ideya kung bakit sila. Sumagot si Yao Lao sa seryosong paraan. Bahagyang tumango si Zuan Kongzi. Alam niya na hindi siya kukuha ng Hall of Souls ng napakaraming espiritual na katawan ng walang dahilan, ngunit ang balitang ito lamang ay hindi sapat para maalis ang mga matatandang iyon sa pamantayan at sumali sa alyansa. Mas magiging mas madali ang bagay na ito kung nandyan pa ang ninuno. Isang salita lang mula sa kanyang matanda na ang makakatukoy sa huling sagot. Sumimangot si Zuan Yi at sumagot. Nawala na naman ang lumang bagay na iyon. Tanong ni Yao Lao sa gulat na boses. Si Zuan Kongzi at ang dalawa pa ay mapait na ngumiti ng mapait at sabay na tumango. Sagot ni Zuan Kongzi. Matagal na siyang nawawala. Maraming taon na ang nakalipas mula nang makarinig kami ng kahit anong salita mula sa kanya. Kung ang kanyang spiritual jade token ay hindi pa rin ganap na maayos, kahit kami ay iisipin na siya ay nakatagpo ng isang sakuna. Ancestor. Ano iyon? Tanong ni Xiaoyan sa gilid. Hindi niya napigilan ang yuzisa niya matapos marinig ang usapan nila. Hindi pa nabanggit ni Yao Lao na mayroong isang ninuno sa loob ng Peel Tower. Ang ninuno na ito ay maaaring ituring na isa sa mga nagtatag ng Peel Tower. Siya rin ang pinakamay karanasan na tao sa Peel Tower, at ang kanyang mga salita ay makakaimpluwensya sa anumang desisyon. Kung pumayag siya sa alyansang ito, walang magiging problema, ngunit kung hindi siya sumasang-ayon, walang pag-asa para sa alyansang ito. Nag-alinlangan si Zuan Kongzi bago sumagot. Gayunpaman, ang ninuno na ito ay mahilig gumala at magsaya sa mundo. Siya ay nawawala sa lahat ng oras. Kahit na kaming tatlo ay isang beses lang nakilala siya sa loob ng maraming taon. Ang bagay na pinakagustong gawin ng ninuno ay ang makahanap ng buntis. Siyempre, ang kanyang target ay hindi ang babaeng buntis na ito, ngunit ang sanggol sa kanilang sinapupunan. Sa mas tumpak na pagsasalita, gusto niyang mawalan ng buhay ng ina bago ang sinapupunan. Pagkatapos mahanap ang isang sanggol na namatay ng maaga, siya ay papasok sa katawan ng buntis gamit ang isang espesyal na pamamaraan at magiging isang ordinaryong sanggol. Siya ay ipanganak, lalago, at mabubuhay bilang ibang tao hanggang sa tuluyang mamatay ang katawan na iyon. Saka lamang siya aalis. Gamit ang mga salita ng matandang iyon upang ilarawan ito, ito ay nakararanas ng buhay.
Si Xiaoyan ay ganap na natigilan habang nakatitig kay Zuan Kongzi na mapait na nakangiting mukha. Tumawa siya ng mahina at sinabing, ang ninuno na ito ay talagang kakaibang tao. Bukod dito, ang ninuno ay hindi isang tao. Dahan-daang umiling si Zuan Kongzi. Tinitigan niya si Xiaoyan at marahang sinabi, ang kanyang aktwal na anyo ay isang medicinal pill.